Jesus is Lord. Si Jesus ang ating Diyos. Yun po ang ating topic ngayong umaga sa ating pong devotion live dito po sa ating Mavs TV at sa God Loves You. Naway samahan po ninyo ako upang mas lalo pa nating makilala ang ating Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Ang ating pong verse na pagninilayan ngayong umaga ay kukunin natin sa Romans 10 verse 9. Kaya po ako excited na matuto ngayong umagang ito. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyo. This is your Ate Mavs. And welcome po sa ating pong daily devotion live dito po sa Ate Mavs TV at sa God Loves You Facebook page. And good morning din po sa mga makakapanood nito sa ating YouTube channel. Good morning! Today is Tuesday, December 30. Nako, 2 araw na lang. Bagong taon na. Napakabuti ng Panginoon. Ang ganda po ng araw na ito. Ang ganda ng sikat ng araw. At I believe and I know, maganda rin ang inyong gising. Maganda rin ang tulog nyo kagabi. Thank you, Jesus. Maraming salamat. So, ngayon po ay i-check ko lang ang ating pong siya ayaw na. Ayaw niya, bakit? No. Naghang yung ating cellphone. Ayan. Thank you, Lord. Check ko lang po yung ating pong sound. Kung okay po ang sound natin. Thank you, Lord. So, ngayon po ay check ko lang. Hallelujah. Thank you, Jesus. Good morning, Ate Marilyn. Magandang umaga. Good morning po sa iyo. And Happy New Year in advance. Sige po. Simulan na po natin ang ating devotion. Welcome po sa mga nanonood sa atin sa God Loves You at sa Ate Mavs TV Facebook page. Ayan. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Ito lang po. Hindi ko pala ma-share sa group. Hindi nga po. Ayan. Share lang po ako saglit. Habang hinintay din natin ang ilan sa ating mga family. Hindi ko alam kung paano. Anyway, sige po, simulan na po natin. Buksan na po ninyo ang inyong Bible sa Romans 10 verse 9. Yan. Romans 10 verse 9. Sa Tagalog, iyan po ay Roma chapter 10 verse 9 na kung ganito po ang inyong Bible tulad ng Bible ko, yan po ay matatagpuan sa page 199 ng Bagong Tipan. Hallelujah. Praise the Lord. So, basahin po natin, no? Sabi po sa New International Version, wait lang po. Romans 10 verse
9. Sabi po dito, Romans 10 verse 9, New International Version. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Sabi naman po sa Tagalog, sa Roma 10 verse 9, ang sabi po dito sa Magandang Balita, Biblia, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat sa umagang ito. Salamat sa kalakasan. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kasiglahan. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat at kami po ay binigyan mo muli ng pagkakataong makapag-devotion ngayong araw na ito. Pangunahan mo kami, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong likuran. Tanging boses mo lang, Lord, ang marinig. At puspusin mo kaming lahat, Panginoon, ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito. Give us the wisdom, the knowledge, and the understanding, Lord. Hayaan mong malayang makakilos ang iyong banal na spirito sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa ituturo mo sa amin ngayong umagang ito. Nawa ito ay maisabuhay namin, maisapuso namin, at maibahagi rin namin sa iba. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Ikaw ang aming Diyos na buhay. We praise you, Lord. We honor you, and we bring back all the glory and praises in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Muli po, no, basahin natin ang ating pong verse na pag-aaralan ngayong araw na ito. Ang sabi po sa Romans 10 verse 9, sa New International Version, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Sabi naman po sa Tagalog, Magandang Balita, Biblia. Roma 10 verse 9, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Napakaganda naman po ng verse na ito na ibinigay ng Diyos sa atin upang muling ipaalala sa atin na napakahalaga ng ating pagkilala sa ating Diyos na buhay. Kaya naman ang ating title ngayong umaga sa ating devotion ay Jesus is Lord. Si Jesus ay Diyos. Naniniwala ba tayo na si Jesus ay Diyos? Kasi may mga tao, may ilan na naniniwala na si Kristo ay tao lamang. Pero alam po nating lahat na si Kristo ay Diyos sapagkat siya ay nabuhay na maguli. Tao siya, 100%, pero 100% siya ay Diyos. Hallelujah. So, basahin po natin ang ating pag-aaralan ngayon, araw na ito. Sabi po dito, no matter how good you are, how hard you try, or how decent of a person you attempt to be, when it comes to following Christ, you can't earn your way to God. You can't do enough good things to tip the scales in your favor. You can't buy, win, impress, or manipulate your way into salvation. Sabi nga, kahit na ano pong galing natin, kahit na gaano pa tayo kabuti, gaano pa katindi yung ating pagsusumikap, at gaano pa tayo kagustuhan nating mag-attempt na maging disenteng tao, maging maayos na tao, pagdating sa Panginoon, hindi po natin kayang gawin on our own effort na makapasok sa kaharian ng Diyos. And hindi sapat yung ating pong galing, yung talino, at hindi po natin kayang bilhin, bayaran, o ma-impress si Lord para lang ma-manipulate natin
yung ating kaligtasan. Di ba po, no? Wala talagang ibang paraan. Walang ibang makapagliligtas sa atin kung hindi ang Panginoon lamang. Sinabi po yan sa Ephesians 2 verse 8 to 9. Nasabi dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Hallelujah. Tunay, no? Tunay po, ito'y regalo ng Diyos, libre. Kaya nga po, sabi nga, para walang makapagyabang, ay wala pong ibang paraan upang tayo ay maligtas, hindi sa pamamagitan lamang ni Kristo. Sinabi din niya yan sa John 14:6. That I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. At kaya, yun po yung nais ng Diyos na ipakita sa atin ngayong araw na ito. I-check sa ating buhay. Tunay ba na si Kristo ay ating Diyos? Siya nga ba ang siyang tunay na naghahari sa ating buhay? At tunay ba na tinanggap na natin siya bilang Diyos natin at tunay natin tagapagligtas? But Jesus has already purchased your freedom on a cross and offered it to you as a gift. Yun ang isang matinding katotohanan at totoong-totoo na ibinigay na ng Diyos, binayaran na ng Diyos ang ating kalayaan sa kasalanan nung siya ay mapako sa krus at ibinigay na niya ito sa atin libre, walang bayad, walang paniningil, walang panunumbat, walang pagalit, kung hindi ang kanyang ibinigay pag-ibig sa ating lahat upang ipadama sa atin na mahal niya tayo. Di ba po, no? Ako lagi ko na itong binabanggit dito kung gaano tayo kamahal ng Diyos upang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino mang maniniwala at mananampalataya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil gano'n na lamang pag-ibig niya sa atin, di ba po? Sabi ko nga, Lord, thank you talaga ng sobra-sobra. Kasi yung makalaya ka sa mga kasalanan ay isang bagay na napaka sarap sa pakiramdam upang matanggap natin yung kapayapaan, kagalakan, pag-ibig ng Diyos, yung kanyang, yung bunga ng Espiritu, no? Thank you, Lord. Alam niyo po, hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga yun. Si Kristo lang ang nagbayad nito para sa atin. Tinubos niya tayo sa krus ng Kalbaryo para masiguro natin na tayo'y ligtas, na tayo'y makakasama niya sa buhay na walang hanggan. Ano man ang mangyari, kailan man ito mangyari, tayo'y handa. Sapagkat alam natin na ang buhay natin ito ay nakasalalay na sa mga kamay ng Diyos. Diba? Kaya walang dapat ikatakot sa kamatayan. Sapagkat ang kamatayan ay talagang mangyayari. Kahit sa kanino mang tao. Walang ano dyan, walang exempted. Talagang iyan po ay tunay na hindi maiiwasan at tanging Diyos lang nakakaalam kung kailan at hanggang kailan na lang tayo sa mundong ito. Kung kaya't dapat lang na ang buhay na ito ay ipagkatiwala natin sa Diyos ng buong puso, buong lakas, at buong pag-iisip. Hallelujah. But you do have one job. Yun. So kahit tayo ay tunay na nakakilala na sa Diyos, meron tayong, mga taong lalo na yung mga hindi pa nakakilala sa Diyos, meron tayong dapat gawin. As Paul describes in his letter to the Romans, ito po yung verse na binasa natin. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Yun yung kaligtasan na kailangan nating ideklara sa pamamagitan ng ating bibig. Na aminin natin na tayo nagkasala, na tayo makasalanan, humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos, at tanggapin natin siya bilang ating Diyos at tunay nating tagapagligtas. Na yun ay paniwalaan at pagkatiwalaan natin. Kasi pag dineclare ng bibig mo, ibig sabihin,
isinurrender mo na yung buhay mo. Yung bang nagpakumbaba ka na. Kasi hangga't hindi mo kayang sabihin yan, di ba minsan pagka meron tayong taong nagawa ng kasalanan, ang hirap magsabi ng, I'm sorry, patawarin mo ako, alam ko nagkamali ako. Di ba? Hindi madali yun. Sa totoo lang. Lalo na pag yung umiral yung pride, ba't ako magsusorry? Bakit ako magsasabi ng gano'n? Hindi naman ako makasalanan, hindi naman gano'n katindi yung kasalanan na nagawa ko. Di ba? So, kapag dineclare mo ng isang bagay, kapag ito'y kaya mong sabihin, aminin nagkasala ka, at humingi ka ng kapatawaran sa kasalanang nagawa mo, iba yun eh. Nandun yung humility, yung pagpapakumbaba. Kasi para aminin mo nagkamali ka, nagkasala ka, hindi po yun madaling gawin ha. Di ba? Lalo na kung yung mga kasalanan mo, hindi biro. Yung mga kasalanan mo, gusto mong isuko sa Diyos, matitinding kasalanan na hindi mo kayang tanggapin. Makasalanan ka at nagkamali ka. Kaya nga minsan, di ba, sasabihin ng tao, wala naman akong kasalanan. Wala naman akong malaking kasalanan. Wala akong inaagrabyadong tao. Mabait naman ako. Masunurin naman ako. Matulungin naman ako. Di ba? Sabi nga yan sa Pahayag 21 verse 8. Ito po kasi tinutukoy dito yung may dalawang uri ng kamatayan. Yung una, physical na kamatayan. Pangalawa, yung spiritual na kamatayan. Sabi po dun sa physical na kamatayan, sa Hebreo 9 verse 27, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. At sa spiritual na kamatayan, sinabi po yan sa Pahayag 21 verse 8, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. So, sinasabi doon, yung simpleng pagsisinungaling ay isang kasalanan. Kaya, hindi natin pwedeng sabihin na wala akong kasalanan. Hindi ako nang-aagrabyado ng tao, hindi ako mamamatay tao, hindi ako adik, hindi ako magnanakaw. Kasi ang tingin natin sa kasalanan, palaging yung sobrang lalaking kasalanan, no? Kaya pagka minsan meron tayong sinisharean about the Word of God, parang, di ko pang kailangan yan eh, kasi mabait naman ako. Yun yung feeling nila kung bakit sila tumatanggi. Hindi man nila to sinasabi, pero sa puso nila, sinasabi nilang, okay naman ako, mabait naman ako, masunurin ako, dami ko nga tinutulungan eh. Ang dami ko nga ginagawa ng kabutihan eh. Pero, anong isusuko kong kasalanan? Di ba? Parang ganun yung feeling mo, wala kang kasalanan. Pero sa totoo lang, kung hihimayin natin yun, at tunay natin pagninilay at iisipin sa ating puso, makasalanan tayo. Wala tayong hindi nagawang pagkakamali sa mundong ito. Yun nga, simpleng pagsisinungaling ay kinukonsider na kasalanan. Diba? Kaya huwag tayong magmalaki. Sapagkat hindi natin kailanman maaabot ang standard ng Lord. Tayo ay nahulog sa kasalanan. Sabi nga, ang lahat ay nagkasala. Sabi sa Romans 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang nakapantay. Kaya nga si Satan, dati siyang anghel. Diba? Si Lucifer. Sa sobrang kayabangan niya at sa sobrang kagustuhan niya na mas maging magaling sa Diyos at hindi niya maamin na siya ay na may mas magaling kaysa sa kanya. Nagrebelde siya. Diba? Kaya nga siya pinalaya sa langit eh. Kasi grabe yung tingin niya sa sarili niya. Na siya na yung pinakamagaling, siya yung mataas at kaya niya kahit ang Diyos. Kaya niyang tapatan ng galing niya. Kaya niyang maabot, di ba? Ang kayang gawin ng Diyos. Wala naman po makakaabot niyan eh. Promise. Kaya kailangan natin isuko ang lahat-lahat sa Diyos. Dahil wala naman po talaga tayong pwedeng ipagmalaki. Di ba?
Kaya pag pinairal natin yung yabang, yung pride sa puso natin, tunay hindi ka lalapit sa Diyos eh. Hindi ka hihingi ng tawad. At hindi ka aamin na ikaw ay makasalanan. Kaya't maraming taong ganyan. Di ba? Ayaw nilang tanggapin na sila ay makasalanan. Kung kaya't hanggang ngayon, nire-reject nila si Lord. Na parang lagi nilang sinasabi, hindi nila kailangan. Hindi pa ngayon. Eh, kailan? Diba? Walang pwedeng magsabi kung hanggang kailan na ang buhay natin sa mundong ito. Yung pagkakasakit, walang pwedeng magsabi kung kailan ka magkakasakit. Yung kamatayan lalo na. Walang makapagsasabi. At yun ay minsan lang mangyayari sa buhay natin ang mamatay. Hindi na mauulit. Diba? Yung physical na kamatayan, yun na yun eh. Eh, paano pa tayo makakahingi ng tawad kung mangyari na yun? Kahit ipagdasal pa tayo ng mga mahal natin sa buhay, nung kapag namatay na tayo, hindi na tayo kayang iligtas ng panalangin nila. Wala na yun. Patay na eh, di ba? Ang kasunod na nun, judgment. Wala na. Hindi na tayo pwedeng iligtas nun. Kaya yung iba hindi takot eh. Di ba? Yung iba parang, okay lang, mamatay. Total, pagkamatay ko naman, pagdadasal naman ako ng mga mahal ko sa buhay na maiiwanan, na nagmamahal sa akin. Maliligtas ako. Hindi po ganun. Ang sinabi po dito sa ating pinag-aaralan sa Romans 10 verse 9, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. E paano ka pa makakapag-declare na si Jesus ay ang Panginoon kung patay ka na? Diba? Ngayong buhay tayo, ngayon natin dapat ideklara ang mga sinasabing ito sa Romans 10 verse 9. Kasi sabi rin dito, di ba? At buong puso kang sasampalataya na siya'y muling nabuhay. Siya'y binuhay ng Diyos. Maliligtas ka. E paano ka pa mananampalataya kung patay ka na? Kaya nga po ngayon pa lang na tayo'y buhay pa at nandito pa sa mundong ibabaw at tayo namumuhay kapiling ng lahat ng tao, ay dapat ngayon palang bigyan na natin ng pagkakataon ng Diyos na makapamuhay, na makapasok sa ating puso at makapamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Kasi wala nang chance, promise. Wala na pong pagkakataon pag tayo binawian na ng buhay at hindi pa natin nakikilala si Kristo. Wala na pong pagkakataon upang tayo ay makahingi pa ng tawad, upang tayo ay makapanampalataya pa. Wala na, 'di ba? Kaya nga po huwag nating tanggihan. Kapag may mga taong nag-iimbita sa atin, may mga taong nag-share ng mabuting balita sa atin, huwag nating i-reject ang pag-ibig ng Diyos. Kasi baka maging huli na ang lahat. Hindi natin alam. Ang tanging may alam ng buhay natin at ang kasiguruhan nito ay nasa kamay ng Diyos. Walang makapagsasabi kung hanggang kailan lang tayo. Minsan nga, ang lakas-lakas ng katawan ng isang tao, bigla bumubulagta. Inatake pala. Hindi, walang sakit ha? Diba? Minsan yung mga ganun, nagugulat na lang, ha? Patay na si ganito, ha? Kasi wala namang nakitang sakit. Malakas. Masigla. Diba? So, anong kailangan natin gawin ngayon? Bigyan natin ng pagkakataon ng Panginoon. Natanggapin siya bilang Diyos sa tunay natin tagapagligtas bago pa man mahuli ang lahat. And sabi dito, maraming tao, many people believe that Jesus was a real historical person. Many people believe that Jesus was a genuinely good man. But the Bible says that even the demons believe there's only one God and shudder. Sabi sa James 2, verse 19. Basahin po natin yan. Tingnan natin. Sabi po sa Santiago.
So, alam niyo po, kahit na si Satan, si Lucifer, naniwala po siya na may Diyos. Alam niya dahil kilala niya si Jesus. Kilala niya ang kapangyarihan nito. Kaya lang sobra lang siyang naging mayabang na ang feeling niya, mas magaling siya sa Diyos. Diba? At hindi lang po yan noon, no? Hanggang ngayon, marami pa rin taong naniniwala na si Kristo ay tao lamang, hindi siya Diyos. Kaya ang dami taong di naniniwala kay Jesus Christ eh. Ang pinaniniwalaan nila ay Diyos Ama lang. Hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Diba? Maraming beses nang pinatunayan ng Diyos yan. Alam niyo po ba yung kanyang pagkabuhay na muli? Yun lang ay isang patunay na si Kristo ay Diyos. Diba? Kasi, sino? Sabi ko, ito, lahat ko na ito binabanggit dito eh. Sino makapagpapatotoo sa inyo? Nang karamihan sinasamba ng iba't ibang tao sa mundong ito, sino ang nabuhay na mag-uli? Yun lang, doon makikita. Si Kristo lang nakagawa nun. Na pagkaraan ng 3 araw na siya ay nalibing. Pagkatapos niyang mamatay. 3 araw lang na nalibing siya. Nabuhay siya mag-uli. Walang bakas. Marami pang mga kasinungalingang pinamalita na ninakaw ang bangkay. Diba? Hindi po mangyayari yun kasi yung pagbabantay ng mga Romano doon sa puntod, doon sa kung saan nilibing si Kristo ay ganun na lang. At alam niyo bang tinakot pa? Nasa Bible po yan, di ko lang maano kung saang verse. Pero sinabi pa na wag na sinabihan yung mga kawal. Kasi nakita mismo ng kawal eh. Kung paano umusog yung takip nung nung pinaglibingan. At sila'y namangha, di ba? At nakita niya yung anghel. Pero sila'y sinabihan ng mga pinuno na sabihin yung ninakaw ang bangkay. Di ba? Kaya sabi ko, walang hihigit sa kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Buhay siya. Ang daming sinasamba sa mundong ito. Pero wala ni isa sa mga sinasambang yon ang nabuhay na mag-uli. Totoo po yan. Tanging si Kristo lang ang nabuhay na mag-uli. Kaya sabi ko, Lord, salamat, napakabuti mo, Panginoon. Dahil binigyan mo kami ng pagkakataong makilala ka. Binigyan mo kami ng pagkakataong maging anak mo. Sabi po dito sa James 2 verse 19, balikan natin. Sumasampalataya ka na. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Di ba? Kilala nila si Kristo. Kaya nga pagka tayo ay ginugulo ng kaaway at kung ano-ano ang pinapasok sa ating isipan, manalangin ka. At sabihin mo, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Ngayon din. Manginginig pa yan, tatakbo. Na parang bulating nilagyan ng asin. Ganon ang takot nila sa Diyos. Kilala nila ang Panginoon. Alam nila kung anong kayang gawin ng Diyos sa kanila. Kaya nga hanggat nandito pa tayo sa lupa, wala silang ibang ginawa kundi ang manggulo. Diba? Sabi sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Pero ano sabi ng Panginoon? Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Magkaiba, no? Ang pangako ng Diyos sa sinasabi ng kaaway. Ang kaaway walang gagawin niya kundi magnakaw, sumira, pumatay. Nakawin yung joy, yung kagalakang meron ka. Nakawin yung kapayapaang meron ka. Guluhin ka, wasakin ka. Nang sa ganun, kalimutan mong Panginoon at magalit ka sa Diyos para bumalik ka sa Kanya.
Kasi dati kakampi natin si Satan eh. Nung nakilala na natin ang Panginoon, tinanggap natin siya bilang Diyos sa tunay nating tagapagligtas, kaaway na natin siya at ang Diyos na ang kakampi natin. Diba? Ang sarap maging kakampi ang Diyos. Kasi alam mo na ang buhay mo secure. Ang buhay mo may kaligtasan, may buhay na walang hanggan. May kapayapaan, may pag-ibig, may may gentleness, may kindness, may faithfulness, di ba? Yung fruit of the Spirit. Sabi sa Galatians 5. Hallelujah. Ang sarap pag-usapan, no? Ng pag-ibig ng Diyos sa atin. And sabi pa dito, minutes before their deaths, natatandaan nyo, 2 criminals hung next to Jesus on the cross. Nung si Kristo ay napako sa krus, mayroong dalawang magnanakaw na nasa kaliwat kanan niya, na nakabayubay din sa krus. And one of the criminals mocked him, but the other one trusted in him. Yung isa, nagagalit, no? Parang, sinasabihan niya pa yung isang magnanakaw na bakit ka lumalapit sa kanya? Bakit ka nagdadasal sa kanya? Isa rin siyang makasalanang tulad natin, di ba? Minamak na si Jesus Christ. Pero yung isa, nagtiwala siya sa Panginoon na sinabi niya pa, di ba? Na pagdating mo sa yung paraiso, huwag mo kong kakalimutan. Alam mo ba yung ganung simpleng panalangin na yun? In-acknowledge ng Lord, in-honor ng Lord yun. Sabi niya, ngayon pa lang, ikaw ay makakasama ko. Di ba? Ang sarap ng ganung pakiramdam. Kasi alam ng Lord eh. Pag nananalangin ka, alam ng Diyos yung laman ng puso mo kung gaano ka katapat, kung gaano ka katotoo. Nung humingi ka ng tawad sa Panginoon, nung siya'y tinanggap mo bilang Diyos sa tunay mong tagapagligtas, alam ng Diyos yun. Kung nanalangin ka galing sa puso o galing sa nguso. Kung yung pananampalataya mo ay sa puso o sa nguso. Yung bang, sabi lang magdasal eh, di magdasal. Pero hindi galing dito. Alam ng Diyos yun. Kaya kung nanalangin ka ng taos sa puso mo, nung tanggapin mo si Kristo bilang Diyos at tunay mong tagapagligtas, dama ng Diyos yun. At tunay na pinatawad ka niya. At tunay na makakasama ka niya sa kanyang kaharian. Ang sarap. Ang sarap na nandito ka pa sa lupa. Nandito ka pa sa magulong mundo na to. Sa mundo na punong-puno ng kasalanan. Alam mo na agad ang seguridad mo. Alam mo na whatever happens, kunin man ako ng Diyos ngayong araw na to, malakas at mananiniwala ako. Ang aking pananampalataya, naniniwala ako na sa langit ako mapupunta. Kaya nga yung iba, di ba? Hindi tayo maintindihan pag sinasabi natin, sa langit ako mapupunta pag namatay ako. Di ba, dating pa sa kanya, yabang naman ito. Paano mo na siguro yun? Kasi, nagkaroon ka ng personal na relasyon sa Diyos eh. Tinanggap mo siya eh. Dahil sinabi yun sa Romans 10 verse 9, di ba? Na kung sino man na magpapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. At once naligtas ka na, sa langit na punta mo. Diba? Kasi tinanggap mo na si Jesus Christ. Ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Ano pa? Dahilan para hindi ako doon mapunta. At after pa nun, yung bunga ng aking kaligtasan ay naisa sa pamuhay ko. Sumusunod ako sa kalooban ng Diyos. Diba? Kaya nga, walang pagdududa na tunay na ikaw ay makakarating at makakapasok sa kaharian ng Diyos. Alam mo dapat yan sa puso mo at kaya mo yan sabihin nang hindi ka nagyayabang kung hindi iyon ang katotohanan. Diba? Lord, thank you. Pero marami pa rin tao ang ayaw makinig. Marami pa rin tao ang nire-reject si Lord na nakakalungkot. Sana tulad tayo ng isang magnanakaw na ito na inamin ang kanyang kasalanan at tunay na ibinigay ang kanyang buong tiwala sa Panginoon. At ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay totoo, buhay. Pakikinggan niya tayo. At tatanggapin niya yung mga paghingi natin ng tawad sa Kanya. And Jesus told the one who trusted Him that He would soon be in heaven. He received grace. Yung favor. Kasi sa totoo lang, di ba? Sabi nga natin kanina, hindi yan dahil sa pagpapakabait mo. Hindi yan dahil sa mabait ka. Hindi yan dahil sa
matulungin ka. Hindi yan dahil sa disente kang tao, hindi ka mamamatay tao, para sabihin mong ako ay ligtas na. It is by grace that we have been saved through faith. Diba? Pabor ng Diyos, unmerited favor kung bakit tayo naligtas sa ating mga kasalanan. Kasi sa totoo lang, kung totoo sa'yo, wala naman talagang kapatawaran, di ba? Yung kasalanan natin. Kasi imagine mo, pinatawad ka na nga ng Lord eh. Pero hanggang ngayon, nagkakasala pa rin tayo. Sa mga maliliit na kasalanan, sa mga maliliit na pagsisinungaling. Pero ang Diyos, kapag tayo ay tunay na nagkaroon ng personal na relasyon sa Kanya, hindi na tayo babalik eh. Doon sa dating buhay na meron tayo. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Diba? Wala na lumang ikaw. Isa ka ng bagong nilalang. At kapag ikaw ay may bagong pagkatao sa piling ng Diyos, ay sigurado mag-iiba ang takbo ng buhay mo. At maraming nagpapatotoo niyan. Diba? At ikaw na nanonood ngayon, posible na nung tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at tunay mong tagapagligtas, maraming nagbago sa buhay mo. Pananaw mo, pananampalataya mo, buhay mo. Huwag kang mag-alala. Nakita yan ng mga mahal mo sa buhay. At darating ang araw, sila din ay makakakilala sa Diyos. Tulad kung paano ka nakakilala. Sapagkat tapat ang Diyos natin. Diba? Kahit ang buong sambayanan ay makakilala sa Diyos. Nang dahil sa pagkakilala mo, dahil nagbago ka. Mawala man tayo sa mundong ito, maaalala yan ng mga mahal natin sa buhay. Kaya manindigan ka. Kumapit ka sa pananampalataya mo, huwag kang bibitaw. Kahit anong mangyari. Sapagkat totoong Diyos natin. Ang sarap. Ang sarap sa pakiramdam na kung tayo man ay mawawala sa mundo ito, may maiiwanan tayo na isang bagay na alam natin na para sa kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. Diba? Ang sarap noon na wala man na tayo sa mundo ito, darating ang panahon. Yung mga anak natin, mga kaapu-apuhan natin, maaalala tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang anak ng Diyos. At sila din ay makakakilala sa Panginoon, di ba? Na hindi natin alam, nag-iiwan na pala tayo ng legacy. Nag-iiwan na pala tayo ng something na may kurot sa kanilang mga puso. Dahil sa pagbabago natin, dahil sa pagiging bago nating nilalang, hindi natin namamalayan. Pero napakabuti ng Panginoon, di ba po? Kaya sabi ko, Lord, thank you, Tyra. Kasi, binigyan mo kami ng pagkakataon na makilala ka. Binigyan mo kami ng pagkakataon na maramdaman ang pag-ibig mo. Yung buhay na walang hanggan. Yung security assurance na no matter what happened, alam mo, na sa dulo ng buhay na to, makakapiling mo ang Diyos. Yan ang pinakamasaya na pwedeng mangyari sa buhay natin. At ang sarap mabuhay sa mundong ito nang ganun ang pakiramdam mo. Diba? Na wala nang magiging takot. Lalo na sa kamatayan. Thank you, Lord. Kasi wala na. Ang buhay na ito sa Panginoon na. Wala na tayong pag-aari sa Kanya ng lahat ng ito. So ano pang dapat ipag-alala natin sa buhay natin, diba? Salamat, Panginoon. Salamat. You see, we've all sinned and fallen short of God's holy standard. We all need His grace, but we haven't all received His grace. Sa totoo, kailangan natin ng pabor ng Diyos. Yung grasya ng Panginoon. Dahil lahat tayo nagkasala. Pero, nakakalungkot. Maraming tao pa din ang hindi pa natatanggap
ang favor na ito ng Diyos. Sapagkat ayaw nila. Ayaw pa nila. Hindi natin alam kung ano ang kanilang mga dahilan. Pero sabi nga, tayo na nakakaalam tungkol sa regalong ito na libreng binibigay ng Diyos, huwag natin ito ipagdamot. Ibahagi natin ito at magpatuloy tayong magbahagi ng salita ng Diyos sa mas marami pang tao. Makinig man sila o hindi, at least we need you do your part. Ginawa mo yung parte mo. Hindi pa huli ang lahat, no? Kailangan natin gawin yung dapat natin gawin sapagkat itong mission natin, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Yun ang kailangan natin gawin. Make disciples of all nations. Hindi lang basta mag-share, but mag-disciple. Tulungan natin sila na makalakad sila na ayon sa kalooban ng Diyos. Gabayan natin sila. Dalhin natin sila sa church, makapag-attend sila ng devotion, makapag-attend sila ng D-group, maka-join sila sa isang fellowship para patuloy ang kanilang paglago. Kasi kailangan nating lumago. Hindi sapat yung basta nakilala lang natin ang Panginoon. Hindi sapat yung basta ka lang nagsisimba kada linggo. Kailangan mong magkaroon ng paglalim sa relationship natin sa Panginoon. Sabi nga po, dito sa ating binasa sa chapter 10, verse 17 naman, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya't makakapangaral tayo ng salita ng Diyos kapag palagi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, sapagkat doon lalong lumalalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Para makapangaral tayo, makapagbahagi tayo ng mabuting balita, higit lalo sa ating mga mahal sa buhay. Napakahalaga po nito. Dahil kung hindi natin ito ibabahagi, dahil sabi nga, paano ito malalaman kung hindi ito maririnig? Sabi nga sa verse 14 ng chapter 10, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Hindi po ba? Hindi po pwedeng expect natin na sila yung manampalataya. Hindi nga nila narinig ang mabuting balita eh. Kasi hindi mo pa binabahagi. Magbahagi tayo. Mag-share tayo. It's about time to share the Word of God. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Malapit nang dumating si Kristo. Walang nakakaalam kung kailan ang kanyang pagdating. Ito'y darating na tulad ng isang magnanakaw. Walang sino man ang nakakaalam. Kung kaya't bago pa man mahuli ang lahat, ipamalita na natin ang mabuting balita sa mga mahal natin sa buhay, kaibigan, kakilala, kamag-anak. Hindi madali, pero humingi tayo ng gabay, ng wisdom sa banal na spirito para tayo tulungan kung paano natin ito sisimulan, paano natin ito gagawin, paano natin ito sasabihin. Tutulungan tayo. Panigurado yan. Kasi alam ng Diyos yung desire ng puso natin. Hindi niya hayaan na hindi siya kumilos sa buhay natin. Thank you, Lord. So, are you trying to be good enough for God? The bad news is you can't. Sa totoo lang, kahit anong gawin mong pagpapakabuti, kahit anong gawin mo na pagpapakabait, hindi mo yan kayang gawin kung ikaw lang. You need Jesus Christ sa buhay mo. Kailangan natin si Kristo sa buhay nating lahat. Walang taong hindi nangailangan ng presensya ng Diyos. At yun isang bagay na dapat natin tanggapin. Kailangan mo munang magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Nang sa ganun, kayanin mo tuluyang makapagbagong buhay. Lalo't darating ang bagong taon, eto na naman tayo. Sa napakarami nating New Year's resolution. Magbabago na ako, magpapakabait na ako, susunod na ako sa mga magulang ko, magtutulong na ako sa kapwa, magpapatawad na ako. Pero ang dali-daling sabihin po niya. Pero kapag wala ang presensya ng Diyos sa buhay natin, wala ang banal na spirito sa atin, hindi po magkakaroon yan ng katuparan.
Ang tunay na kailangan natin upang magawa natin ang mga bagay na yan, walang iba kundi si Jesus Christ. Siya lang po ang tunay na makapagpapabago ng buhay natin. Sapagkat ang sabi dito, ang mga mabuting gawa ay hindi paraan upang tayo'y maligtas, kundi isang katibayan o bunga ng ating kaligtasan. Ang mabuting gawa ay bunga ng ating kaligtasan at katibayan. Sa totoo lang, kaya tayo bumabait after natin natanggapin si Kristo bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas is because yun yung bunga at katibayan ng kaligtasan natin. Hindi po yan dahil nagpakabait ka lang. Diba? Sa totoo lang, marami ng patotoo tungkol dyan. Isang dating drug addict, ngayon ay pastor na. Isang mamamatay tao, ngayon ay evangelist na. Isang magnanakaw na ngayon ay lingkod na ng Diyos. Nagbabahagi na ng salita ng Diyos. Di ba? Isang dating palamura, ngayon hindi na nagmumura. At ang lagi ng bukang bibigay ang Panginoon. Yung mga pagbabagong yun, hindi yung kayang baguhin mo lang ng ikaw lang. Ang Diyos at ang banal na Espiritu nagpabago niyan. Yung dating LGBTQ na ngayon ay alam na niya kung siya'y babae talaga. Alam na niya kung siya'y lalaki talaga. Nagbago siya. Bumalik sa dating na tunay na siya. Diba? Na ngayon ay pastor na. Marami po kilalang ganyan. Dating tomboy ngayon. Babaeng babae, pastora pa. Dating bakla. Ngayon ay lalaking lalaki, pastor pa. Hallelujah! Hindi yung kayang gawin ng isang tao na siya lang magbabago para sa sarili niya. Diba? Ang tanging nakapagpabago sa kanila, yung presensya ng Panginoon, ng pag-ibig ng Diyos, yung kanilang pagtanggap at pagsuko sa Panginoon ng kanilang buhay. Napakabuti ng Panginoon. Kaya naman, yun lang ang dapat natin gawin sa ating buhay. And you can't ever be good enough on your own, sabi nga. But the great news is, Jesus has already made a way. May ginawa ng Diyos na paraan para dito. Huwag ka nang mag-alala, huwag ka nang matakot, sapagkat nandyan ang Diyos. Ginawa na ng Diyos ang lahat ng kanyang dapat gawin. Nagpapako na siya sa krus upang mabayaran tayo sa ating mga kasalanan. And however you can simply know that he was a real person or think that some of his teachings were nice, the most important questions remains, will you make him the Lord of your life? Wala lang tayong ibang gagawin kung hindi tanggapin natin siya bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas. Dahil yun lang ang daan upang tayo makapasok sa kanyang kaharian at upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng pagbabago ang buhay natin, magkaroon ng kaliwanagan ang madilim nating buhay, magkaroon ng direksyon ang ligaw nating buhay. Kung pagod ka na, isuko mo na yan sa Diyos. Kung pagod ka na sa dami ng problema at pagsubok na kinakaharap mo, sa sakit at karamdamang hindi gumagaling, baka ang kailangan mo ay isuko ang lahat ng ito sa Panginoon. Tanggapin siya bilang Diyos mo, tunay mong tagapagligtas at ihingi mo ng tawad ng kapatawaran ng lahat mong kasalanan. At maniwala ka, mapapasa iyo ang kagalingang matagal mo nang hinihiling sa Diyos. Kasi hanggat wala tayong personal na relasyon sa Kanya, hindi natin makikita ang Kanyang kapangyarihan at hindi natin siya hahayaang kumilos sa ating buhay. At yung pananampalatayang yan, hindi yan lalago. At hindi mo ipagkakatiwala ang buong buhay mo sa Kanya. Kaya naman, iniimbitahan kita, kung sa mga oras na ito, pinakausap ka ng Diyos, natanggapin mo siya bilang Diyos mo, tunay mong tagapagligtas. Sumunod ka sa maikling panalangin ito. Ang pinin mo na ang panalangin ito ay sa iyo. Nang sa ganon, ay tuluyan ng magbago ang iyong buhay at magkaroon na ng pag-asa ang buhay mong nawawalan na ng pag-asa. Sige po, sundan po ninyo ako sa panalangin ito. Humikit po tayo at manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat sa labis mong pagmamahal sa akin. Inaamin kong
Ako'y makasalanan at inihihingi ko ito ng iyong kapatawaran. Salamat sa iyong pagkamatay sa krus upang bayaran ang lahat ng aking kasalanan. Magmula ngayon, ako'y magtitiwala sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang iyong kaloob ng buhay na walang hanggan at isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Tulungan mo akong sumunod sa lahat ng iyong utos at maging nakalulugod sa iyo. Amen. Ngayon naman po ipapanalangin ko ang lahat. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa napakaganda mo pong mensahe ngayong araw na ito para sa aming lahat. Thank you, Lord. Muli, pinaalala mo kung gaano kahalaga ang relasyon sa iyo. Salamat, Lord, kasi binigyan mo pa rin kami ng pagkakataon na muli makahingi kami ng tawad sa aming mga kasalanan. Kung ikaw ngayon ay dati nang nakakilala sa Panginoon pero pinanghinaan ng loob, tumalikod, nawa, ito na ang pagkakataong magbalik loob ka sa Diyos. Tawagin mo siya at muli mong isuko ang iyong buhay sa Kanya. Muli mong ihingi ng tawad ang mga kasalanang nagawa mo sa iyong pagtalikod. Napakabuti ng ating Diyos upang hindi tayo pakinggan sa ating mga panalangin. Napakabuti ng Diyos, napakamapagmahal niyang Diyos, napakamapagpatawad niyang Diyos. Alam natin, kayang-kaya niya tayong patawarin sa ating mga kasalanan kung tayo hihingi ng tawad sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya, manalangin tayo, at humingi ng tawad. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng bawat taong naririto, nakikinig sa mga taong nanonood nitong live, at sa mga taong makakapanood pa nito. Pagpalain mo sila, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, sa kanilang mga kahilingan, O Diyos, sa kanilang mga dalangin. Tulungan mo sila, Panginoon, sa mga desires ng puso nila, sa mga decisions na kanyang gagawin na nawa ikaw ang manguna, sa mga plano sa buhay, Panginoon, sa darating na bagong taon. Tulungan mo kaming lahat, Panginoon. Gabayan mo kami, O Diyos, na nawa, O Diyos, itong aming pong buhay ay ipagkatiwala namin ng buong buo sa iyo. Maraming salamat sa mga pagkakataon, Panginoon, na tulad nito, na kami ay nakakahingi ng tawad sa iyo, nakakalapit sa iyo. Thank you, Lord Jesus, for everything. Naway samahan mo kami, Panginoon, sa lakarin ng aming buhay sa araw-araw. Sa darating na bagong taon, ipakita mo sa amin, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian. Lalo kang magningning sa buhay namin, Lord. Lalo mong ipadama ang pag-ibig mo sa amin, sa ng aming mga mahal sa buhay. Pakaingatan mo kami, Panginoon, at tuluyan mo kaming pagalingin sa aming mga karamdaman. Bigyan mo kami ng pagkakataon na makapagbahagi ng salita mo sa ibang tao, higit lalo sa mga mahal namin sa buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na magampanan namin ang mga bagay na pinagagawa mo sa amin. Nawa, O Diyos, ay maging daluyan kami ng pagpapala para sa ibang tao. Yung isipin namin ng iba, hindi yung puro sa sarili lang namin. Na makita namin ang kanilang pangangailangan. Ang pangangailangan nila sa iyong presensya, Lord. Nawa, ang pag-ibig mo'y maibahagi namin sa kanila. Maipadama namin ito sa kanila. Pakaingatan mo po ang bawat isa, Panginoon. Tulungan mo kami sa aming mga pangarap, sa aming mga plano, sa aming mga naisin sa buhay. Tulungan mo kami sa aming paglilingkod, na huwag kaming manawa, bagkus lalo kaming magpatuloy. Tulungan mo kami, Panginoon, sapagkat apart from you, Lord, we can do nothing. Thank you, Lord Jesus. Gabayan mo po kami, tulungan mo po ang ating FCD family, patuloy na pagpalain ang aming mga gawain sa God Loves You Movement Ministry. Ganon din, Lord, ang mga gawain sa God First Christian Ministry International. Ganon din, Lord God, ang GLU, ang lahat ng tao sa buong mundo, ang bansang Pilipinas ay patuloy naming ibinadalangin sa iyo, Lord.
napakaingatan mo ang bansang ito. Tulungan mo kami, Lord, na matutong laging magpakumbaba, na matutong laging umamin sa aming pagkakamali, at matutong laging magpatawad sa iba at humingi ng tawad kung kami nagkakamali. Maraming maraming salamat, Lord Jesus, for everything. We love you, Lord Jesus. We praise you and we honor you. And we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang mensahe mo ngayong araw nito. Tunay, O Diyos, na buhay ka. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Ate Edgy. At nakasama ko po kayo ngayong umagang ito sa ating pong daily devotion. And salamat din po sa mga nanood sa ating Mavs TV Facebook page. Thank you, Ate Marilyn, Ate Edgy, at Best Jane, Ate Nelly Jen Camba Besana. Maraming salamat. Thank you, Lord. Napakabuti ng Panginoon. Ang lahat po ay may dahilan, Ate Nelly, kung bakit dumaan lang yan sa wall mo. Dahil napakabuti ng Diyos. Laging may mensahe ang Diyos para sa atin. Kinakausap niya tayo sa mga ganitong pagkakataon. Nanawa, ito po ibahagi ninyo. Sana po, kung kayo ay na-bless, kung sa tingin ninyo, itong video na ito ay makakatulong sa inyong mga mahal sa buhay at ito ay magiging daan upang maging pagpapala rin sa iba, ibahagi niyo po ito, i-share niyo po ito. Isang click lang yan para ma-share ninyo ito sa inyong timeline, sa inyong mga groups, sa inyong mga group chat, sa pamilya nyo, sa mga mahal nyo sa buhay, kung sa tingin ninyo kailangan nilang marinig ang mga mensahe ng Diyos sa video na ito. Pagpalain ng Diyos ang inyong mga buhay at nagpapasalamat ako na tayo po'y nakakapagpatuloy sa ating pong devotion every morning. Kaya naman, samahan niyo ako araw-araw dito po sa ating pong daily devotion. Malate man ako ng konti, 6:30 po dapat talaga ang ating devotion. Malate man ako, hintayin niyo lang po ako. And dun sa mga hindi pa po nakapag-follow, mag-follow po kayo para everyday ay manonotify po kayo kapag may live na tayo, pag may uploads, o anumang atin pong mga activities dito sa ating page, ay manonotify kayo. I-subscribe nyo din po ang ating YouTube channel, Ate Mavs TV, para po mabalikan nyo yung ilan sa mga videos natin na wala na dito sa platform na to, pwede nyo balikan po sa YouTube. Maraming salamat po sa buhay ninyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magkita-kita po tayong muli bukas. December 31 na. Magkita-kita tayo bukas ng umaga po, 6:30. Maraming salamat po sa buhay ninyong lahat. God bless po. And always remember, God loves you.